Good days guys. This 3D roof training task 2. So check natin ano yung dapat gawin dito sa task na to. So, makikita natin sa project type. So same siya ng task 1. Draw all structure within the mass. So, check natin dito sa upper left kung saan yung mga mass na yan. So ito yung mga yellow mass na yan. Yan yung kailangan natin i-capture. So start na tayo. Sa una, pili muna tayo ng image kung ano yung magiging reference natin para sa magiging base natin. And then, right side, lock yung image para sa reference site naman natin. So, this one, kita yung gilid. So, start tayo. So, use E-tool. Use E-tool. Then, so plot lang natin itong box natin. Then, usog lang natin konti guys. Dapat laging match sa image. Yan. So, okay naman. Then, add points. Use number 1. So, points and points para mausog natin itong part na to. Yan. Once na okay na, so check lang natin mabuti. Once na okay na, so adjust natin itong right view. Yan. So, okay. After natin ma-adjust, and then check lang natin part na yan. So, this part, guys, don't edit the points agad kasi magkakaroon kayo ng error dito dahil hindi na magiging straight line to. Basta nag-move kayo ng points dito, and then gumawa kayo ng panel, yung panel nyo magkakaroon ng gap. Kasi nga, hindi ito straight line. Dapat kasi, itong line na to, naka-parallel this line. Then this line, naka-parallel dito, and this line, naka-parallel dito. Para pag gumawa kayo ng panel, mag-i-snap siya, wala siyang gap. So, mga ganitong mismatch, sa huli na natin gagawin yan. Once na nagawa na lahat. So, proceed na tayo. Basta okay na yung polygon natin, gawa tayong wall. I-match lang natin sa baba ng structure. So, match lang guys. And, dapat laging right. Nasa image. Nakatutok lagi sa image. So, kuha tayong points dito. Hintayin lang natin mag-highlight yung surface. Once nag-highlight, kuha tayong reference line. Para magkaroon siya ng diretso. Ayan guys, yung guideline niya. So, snap tayo dito. Then, adjust natin yung height. So, click nyo lang to guys. Drag lang. Then, move. Ito yung magdi-declare ng height ng bubong. So, ganyan nyo lang guys. I-match nyo lang. Then, pag nag-3D mode ako, dapat nakaangat yan. Yan yung magdi-declare. Magdi-declare ng taas ng roof natin. So, yan. Oh, may nakalimutan pa tayo. This part. So, gawa tayo C-slide. Dito kasi guys, sa structure natin, meron tayong tatlong rigid. Yung rigid is the highest point ng roof. This part, and this part. So, kailangan natin, bago natin magawa yan, kailangan natin i-divide ng tatlo rin yung panel natin para makabuo tayo ng roof. So, first na ginawa natin itong malaki kasi itong dalawang maliit na rigid, nakashare siya dito, yung valley nila. So, dapat kabisado nyo yung sa documents kung ano yung basic tools saka yung basic understanding ng paggawa ng roof. So, dito sa structure nito, meron tatlong rigid and then may dalawang valley. So, mapapansin nyo, dinivide natin sa tatlong part yung structure, isa, dalawa, tatlo. Kasi nga, may tatlong roof tayo na i-layout. So, nag-gets nyo yun?
So, review the documents, guys. Kasi sa documents naka-identify naman doon kung paano malalaman kung ilang ba yung rope na kailangan i-draw based sa rigid ng structure. So, nakagawa na tayo ng isang rope. So, mapapansin nyo. And then, dahil itong rigid na to nakakonect dito sa rope na to, kukuha tayo ng points dito sa line na to. So, hintayin nyo mag-highlights to. Once na nag-highlights yan, so click, and then, reference line para diretso. Same concept dito. So, kuha lang kayo ng points dito. Hintayin nyo lang mag-highlights, and then reference line para diretso. So, ganyan na siya, guys. And then, flip view tayo para makagawa tayo ng panel. Yan. Kunin nyo lang, guys, yung points kung saan magko-close yung polygon. No need i-close yun ng buo na ganito. Kunin nyo lang these points, itong point, and itong point. Dito kasi, guys, meron na tayong base panel. Kaya pag nag-spacebar ako, gagawa na agad ng panel yan. So, the same din dito. Ganun lang. Ganyan. Dito. So, kapansin nyo, guys, ito nagpula. Ibig sabihin yan, hindi siya naka-snap na maayos. May butas. Ayun o. May butas siya. So, sa paggawa nito, guys, kahit hindi nyo bilisan, bagalan nyo lang, lalo na sa mga nagtitraining, para maiwasan nyo yung maraming error. Diba? Nawala yung red mark. And then, itong violet part na to, ang ibig sabihin niyan, guys, hindi naka-right. Ibig sabihin, hindi nakapantay itong rope natin sa wall. Nakapasok siya. Ayan, nakatabingi. Kapapansin nyo? Tabingi siya. Naka-slant. So, para magawa natin yan, ma-repair, gamit lang kayo ng Shift Y. Up, Control C. So, minsan nagloloko yan. Nagdi-deform yung ibang panel. So, the best way, iharap nyo yung panel sa monitor nyo. Yan. Saka kayo mag-Shift Y. Kasi minsan, pag mali yung angle, magdi-deform yung bubong. So, delete all assist line. So, nakagawa na tayo. Diba, sabi ko sa inyo, may mga minor mismatch tayo. Dahil nagawa na natin lahat ng panel natin, yung roof natin, pwede na tayo mag-edit. So, dito tayo gagamit ng M-tool para i-adjust yung mga image. So, i-match lang natin, guys. Tapos, gamit lang kayo ng F1, F2 para mag-next yung mga image. So, ganyan. Nusog lang natin konti. Flip view. Ito, guys, flip view tawag dito. Nililipat-lipat ko lang yung left and right na image. So, ganyan lang, guys. Check nyo lang hanggang mag-match. So, usog na lang siguro natin konti ito. Mga 2 pixel. Ang match na siya. So, mapapansin nyo, guys. Wala na masyadong error na this part. Siguro, usog lang natin konti. This part, yan. So, match na siya. Kita nyo. Then, ang huling part na lang natin dito, chimney. So, paggawa ng chimney, may isa akong way na ginagamit. Magawa ko ng assist line. Hintayin nyo muna mag-highlight this surface sa reference line.
Tapos, once na nakagawa kayo ng assist line, gawa lang kayo ng rectangle. Then, snap nyo dito sa dulo ng wall para pantay. Then, adjust nyo lang yung height. So, ganyan siya guys. Then, control down para yung wall mag-create. Yan. Tapos, drag all number 4 para mag-group. So, ito pala guys. Ignore nyo to. Hiniram ko lang tong ID na to. So, makikita nyo sa future group, meron na akong isang structure. Tapos, isang way para pumantay yung wall, magpantay sila sa base. Click nyo lang tong base na to. Ito yung pinaka-reference base natin. Press number 6. Papantay yan. Ayan. Dapat yung mga chimney nyo, naka-snap dito sa pinaka-wall niya. Pero may ibang chimney nakapasok. So, mag-base pa rin kayo sa image. And then, dahil wala na tayo problema dito, gawa na tayo ng corner. So, gamit tayo ng assist line. So, drag lang natin ito papasok. Pasok lang. Ayan. Hintayin nyo parang magda-dash siya guys. Pag nag-dash siya, ibig sabihin nakapasok siya sa loob. So, gamit tayong eye para gumawa ng corner. So, i-match pa natin ng konti. At lang tayo ng eye. Ayan guys. Dapat yung corner nyo hindi pumantay dito. Mali yan. Hindi pumantay sa wall. Mali yan. Dapat may angle. Ngayon, drag nyo lahat. F4. So, isang CID na siya. Iwasan nyo guys na pag gagawa kayo ng structure, iba-ibang CID. Kaya ginugroup natin para magkaroon tayo. Hindi maiwasan natin yung topo. So, nagawa na natin to. May isang structure na tayo. So, isang mga technique dito guys para hindi kayo mahirapan. For example, ito malapit. Masyadong malapit sa structure na to. So, pag nag-layout kayo, pwede siyang madamay o masira. So, pwede nyo hide yan. So, flip view tayo. Dahil lang. So, ano muna tayo. Ayan. Saka tayo maggawa ulit ng bago. Dito guys, naiiwasan natin yung pagkalito nyo. Pangalawa, dahil hindi nyo pagamay itong 3D, nagagalaw nyo yung iba. So, okay na yan. Flip view ulit. Hide lang natin yan. Yan. Mas gawa na tayo ng ridge nya. Na ito ay single lang naman. So, gawa na tayo. Adjust the height. Ayan guys. Once na adjust, flip view, gawa tayong panel. Panel. Ayan na guys. So, nakikita nyo, counting points lang yung kinukuha ko and then space bar kasi close na yung polygon. Then, shift Y. This part. Shift Y. Para okay. And then, press number 0 para mag-reset. Hindi nyo kailangang isakto ng ganyan. Number 0 lang magre-reset. So, this part, dito natin assist line. This part, hindi siya nakamatch. So, match lang natin M-mode. So, match lang natin sa image. Yan. Match lang na check kung nakamatch. So, pasok natin to. So, dapat dito guys, napapractice na kayo mag-match ng image. So, dito, mali yung nagalaw ko. Yan. Natin ng konti. Yan. Diba? Much better. Then, tingnan pa natin to. Susog natin konti ito.
para mag-align siya. Ayun na siya guys. Diba? Mas naka-align siya. And then, once na okay na to, gawa na tayo ng wall niya. Ay, corner. Use assist line ulit. So, drag. Then, pasok nyo lang. I-match nyo lang sa image. Yan. Press Q. Para makita nyo. Kasi, pag di kayo gumamit ng Q, naka-hide yan. So, use letter I. Yan na siya guys. Diba? Then, so dito, i-move nyo lang para mag-hide lang ulit. Drag all, number 4, para mag-group. Then, delete assist line. So, meron na tayong dalawang nagawa. So, ang bilis lang, diba? So, dito guys, huwag kayong mag-skip ng process kung kaya nyo magkaroon ng topo error. Dito, wala tayong error kahit mag-F4 ako. So, nakita nyo, walang error. Wala siyang nilabas na topo. Itong error na to guys, previous error dyan ng gumawa. So, next tayo. Hanap ulit akong view. Top view. So, layout naman natin to. So, hide all para mabilis. Then, kuha tayong points. So, i-match lang natin sa image lagi. Try nyo mag-zoom guys. So, okay na yan. Add points para ma-adjust natin. Polygon. Add points. Tapos, i-match lang tong right view. This part. So, okay na. Next step, wall. So, huwag kayo mag-i-skip ng step kung hindi nyo pa kabisado yung 3D roof training. So, once okay, flip view ulit. So, this part guys, mayroong tatlong rigid ulit. 1, 2, 3. It means kailangan natin hatiin tong structure sa tatlo para makagawa tayo ng magiging roof natin. So, this part, hatiin natin, lagyan natin partition, this part. Yan. So, makikita nyo, this part, gawa tayong dito, assist line. So, makikita nyo guys, makakagawa na tayo ng isang bubong dito. Yan. So, sa documents, dapat nandun lahat ng types of roof. Dapat kabisado nyo yan. So, nakita nyo, may mali ako dito. So, hindi ko na-adjust yung height ko. Kita nyo, kung hindi nyo na-adjust yung height, naka-flat lang siya. So, delete ko lang to. Kailangan ko ulit mag-redraw. So, kailangan nyo lagi na-adjust yung height guys. Kasi kung hindi nyo adjust yung flat lang yung bubong nyo. So, yan. Okay na. So, gawa na tayo panel. So, draw ulit. Point. Gawa tayong point. Space bar. Point. 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 Space bar. Point. Point. Up. Mali. Point. Point. So, dito point. Point. Space bar. So, nakita nyo, nakaangat na siya. And then, naka-orange yung mga line natin. Ibig sabihin, walang gap. And then, naka-connect yung mga panel natin sa kabilang panel. So, ganun guys. So, this part, delete muna natin yung assist line para di tayo malito. So, kuha tayo ditong points para madraw natin tong part na to. So, hintayin nyo ulit mag-highlight tong area to.
ay line na to. Then sabay kayo mag-click. Then kung kayo reference line. So, guys, pag merong na-connect na rope sa ibang rope, avoid move assist line sa right side. Kasi magkakaroon kayo ng una gap, pangalawa, yung connection is lalayo. Yung height ng rope lalayo. So, for example, yan. So, avoid that. So, wala ulit natin. Delete ko to. Once again, sabi ko nga sa inyo, ang pag-adjust ng panel lagi nasa huli. Last part yun. Once na nagawa nyo ng lahat, huwag kayong mag-adjust ng panel habang gumagawa. Magkakaroon kayo ng error. So, dito, yan. Up. Much better siguro gamit tayong 3D mode para makita yung mga points na maayos. Practice nyo rin masterin yung 3D mode, guys. Para hindi kayo switch ng image. Kasi isa parang papahassle yun. So, dito makikita nyo. Press 0 para mag-reset. Nakakonect siya. Walang nag-red mark. Ibig sabihin, wala tayong butas na rope dito. Or wala siyang error. Okay? So, next natin ito. Same ulit, concept. Hintayin nyo mag-highlight yung line. Reference line. Yan, okay na yan. Magawa tayong panel. Sa paggawa ng panel, guys, kahit bagalan nyo lang. Huwag nyo kailangan bilisan kung hindi nyo pa gamay. Ito, nagpula. Ibig sabihin nyo, butas. Gets? So, dito, hanap tayong magandang angle. So, dito, yan. Tapos, this part. Yan. Wala na siyang red mark. So, delete all assist line. So, dito, guys, once na nagawa nyo na, yung mga panel, saan nyo i-check yung image kung nakatama. So, for example, ito may minor na hindi na-connect nakasakto sa image. I-check nyo sa pangalawang image. So, for example, ito, hindi siya nakamatch. Gamit tayong M-tool lang. Move lang natin konti para mag-match. So, ganyan. So, dito, sumog natin dito konti papasok. Yan. And then, gamit kayo ng F1, F2 para makita yung mga angulo ng structure kung nakatama ba yung mga panel. So, I think okay naman ito. So, gawa na tayo ng corner. Dito, flip view lang tayo. So, dito, this part, kita naman yung corner. Kahit dito na tayo gumawa ng corner. Use assist line. So, drag nyo lang papasok. I-match nyo lang sa image. So, nakamatch na sa image, gawa kayong corner. Ayan na siya, guys. Kita nyo. And then, flip view. So, height lang natin to. Na lang. Yan. Then, drag all. F4. Ay, F4, number 4. So, makikita nyo, ito na siya. Yung CID niya, lahat. Isa lang. So, pag kinilik ko itong panel na to,
Ang CID nito is 411, dapat ito 411 din. Para maiwasan niya yung topo error na same group different CID. So okay na to guys, tapos na. Then hide na natin. So next natin nito. So meron na tayong tatlo. Tatlong natapos. So ito na lang, dalawa na lang. So gawin na natin to. So top view ulit. Gamit tayo ng e-tool. So kuha tayo ng points na mag-match sa root niya. So okay na yan. Check kung match ba talaga. Kung hindi match, isolve nyo lang. Ayan. Check nyo guys. Ayan. Dito. Check natin palabas. Then, add points. Sug natin. Ayan. Then, sa right side, adjust natin yung polygon. So, once na-adjust na, then, pili tayo ng view na maganda yung wall. Kita yung wall bago tayo gumawa ng wall. Yung pinakababa ng structure. Siguro, this one. So, ayan siya. I-match nyo lang guys yung wall sa structure. So, pili tayo ulit ng image para sa reference natin ng height. This one. So, dito guys, meron tayong isa, dalawa, tatlo. Pero ito kasi guys, hindi siya na-connect sa bali nitong bubong na to. So, naka-separate siya. Ibig sabihin, kailangan natin siyang gawan ng sariling panel para magawa natin itong bubong na to. And then ito, yung ridge nito, naka-connect dito sa bubong na to. Ibig sabihin, same concept lang ang gagawin natin. Dahil may dalawa tayong ridge, gagawa tayo ng dalawang part. Isa, dalawa. And this part, gagawa lang tayo ng assist line. Maliit lang guys. Hintayin nyo muna mag-highlight. Ayan yung surface. So, gawa lang kayo maliit na assist line. Ayan. And then, huwag nyo kakalimutang i-adjust to. Up. Sumama. So, ayan siya guys. Gets? Saka tayo makagawa ng panel. Ayan. Ito. Then, this part. Then, this part. So, nag-orange siya. Wala tayong error. So, nakita nyo. Nakatayo yung nakataas yung roof natin. And then, this part, same concept yung nauna na bahay. So, kuha lang kayo dyan ng point sa line. Tapos, reference line para diretso. Then, gawa kayo panel. Then, this one. Okay? So, delete all assist line. So, makikita nyo guys, itong bubong na to is na-connect sa bubong na to. So, ganun siya. Then, reset. Check. Ano pa kulang natin? May balcony dito. So, we need to capture that. So, draw lang kayo. Gamit kayo yung H tool para i-trace yung mga points. Then, F tool para sa right angle. So, yun siya guys. Pag gumamit ka ng H tool at nag-snap kayo ng points dito, automatic magkakaroon na siya ng wall. So, gamit lang tayo, select tayong image, nakita yung maganda yung balcony.
para sa adjust ng height. So pag-adjust ng height guys, gamit kayo ng Alt tool, hold, click this panel. Adjust muna natin konti. Click this panel, Alt, hold, mouse 1, and then drag nyo lang. I-match nyo lang sa image. So ganyan siya. So nakuha. So okay na tong balcony natin. This part na lang yung kulang. Itong part na to guys, kailangan natin mag-redraw ng panel. So isang way, use assist line. Then, kuha lang tayo ng points dito sa surface na to. Hintayin nyo lang lagi umilaw yung mga surface o line para hindi kayo nagkakamali. So dito, kuha lang tayong reference. And this part guys, hintayin nyo mag-block to. Ayan, nag-block. Yung points, nag-block. Ibig sabihin, nakaparallel siya dyan. Spacebar. So, ganyan siya guys. Tapos, gamit tayo ng E-tool para gumawa ng panel. Tapos, gawa lang tayo ng wall. Hayaan nyo muna yung wall. Delete assist line. Tapos, i-match lang natin sa image guys. Yan, usog nyo lang. Tingnan nyo kung nagmamatch. So, adjust nyo lang. Once okay na, then, gamit ulit tayo ng assist line. Kuha ulit tayo sa surface ito para magawa natin yung ridge. Yung taas ng bubong. So, tansyahin nyo lang guys dahil hindi kita. Pwede naman tayo mag-edit mamaya. So, reference line, dito. Gawa na tayo panel. So, this one. Yan. Kita nyo? Ganyan siya guys. Nakaangat siya. Hindi siya nakapantay dito. So, delete assist line. Tapos, ito mga naka-hide naman dapat yan. So, click nyo lang lagi ito. Para mag-hide. Tapos, pag nag-hide na lahat, i-drag nyo lang. Number 4. Then, punta kayo sa base. Click nyo lang ito lagi base, tas number 6 para mag-adjust. Kaya na siya guys. And then, ang kulang pa natin dito is chimney. So, gamit kayo assist line. Hintayin nyo mag-snap. Mag-highlight yung surface. Then, kuha kayo reference line para diretso. Tapos, gawa lang kayong box. Yan, gamit lang kayo E-tool. Dito guys, adjust the height. So, match nyo lang sa image lagi. Yan, dapat laging match sa image. So, once na match nyo sa image, gawa lang kayong wall dyan. Yan. Tapos, delete assist line. Drag nyo ulit. Yep, number 4. Tapos, click the base. Press 6. Makikita nyo yan, pantay yan. Ayan, okay, pantay yung base ng mga wall. Hindi pwede magkakaiba yan. Tapos, press 0 para mag-reset. And then, check. Check nyo muna kung match yung panel natin sa image bago kayo gumawa ng corner. Kung napansin nyo, wala masyadong error. Match naman lahat. So ito, usog na lang tayo konti ito. Use M mode, guys. Yan. Match naman yung this one. So flip view tayo. Yung taas nito, usog natin. Dapat kasi nagmamatch yan. So adjust natin konti. Dapat yan guys, bago natin submit, nagmamatch yan. Hindi yan pwedeng hindi match. Kasi kung hindi match yan, ibabalik ni checker yan. So match nyo lang. Ayan, nakamatch naman. So check lang.
Mas maganda na guys, i-check nyo na mabuti yung mga layout nyo bago ipasa kasi dito kayo magtatagal pag hindi nyo na check na mabuti. So okay na. So once na okay na, saka lang tayo gagawa ng corner. And this part is balcony. Kaya nga balcony siya, wala siyang bubong sa taas. Yung magiging corner natin dito dapat straight lang. Straight corner. So may iba-ibang kategory ng corner. Nandun sa docs yan. Reviewin nyo. Ang isang technique dito guys, use I, select corner. Yan, 2 points. 2 points, space bar. Up, ayaw niya. Ulit. 2 points, 2 points, space bar. At ayaw gumana. Wait lang. 2 points. Ayaw. Kailangan natin gumamit ng assist line. Then, ayun na. Dapat flat lang siya. As in flat, nasa corner lang talaga as in. So, this part naman, na nakapasok yung wall. So, gagawin tayo assist line. Pasok lang natin yung assist line. Hindi match lang sa wall. Then, use letter I para gumawa ng corner. So, ayan na. May corner na tayo. So, dito, para mag-hide yan, drag-drag nyo lang para mawala yung iba. And then, drag all. Number 4. Ayan. So, mapapansin nyo, may 4 na tayong structure na gawa. So, 1, 2, 3, and 4. So, dito, makikita mo pa lang kung merong nawawalang naliligaw na panel. So, dito, dahil wala naman naliligaw na panel at naka-group naman sila na maayos, proceed na tayo sa last part. So, delete muna natin ang assist line. Flip view tayo. So, ito. Hide lang natin. Yan, para hindi kayo malito. Then, this part, merong magkakaibang level ng rigid. 1, 2, 3, 4. And then, nakashare sila sa building na to. Ito, nakashare dito. So, pag ganito multi-layer, ang una natin gagawin, gawin muna natin lahat ng base panel nila bago gumawa ng roof. Mas madali yung guys kasi once na nagawa nyo na yung base panel, mas madaling mag-trace kung tama o mali yung group nyo. So, to add points, move lang natin. So, check. So, dito pili tayo ng magandang view. So, laging double check guys. Wag lang kayo magre-rely sa isang image. Check nyo mabuti. So, kung kailangan pa ba ng adjustment. So, dito nagpapa-adjust pa siya ng konti. Check. So, dito, kailangan bumaba ng konti. Ayan. So, dito. Ayan. Then, check mabuti. So, dito makikita nyo guys, tabingi. Kung tabingi yan, kailangan nating i-repair. Pero, this scenario, so, kailangan lang nating up para mag-match. So, I think match na siya. Then, pili tayo ng kita yung wall na malinaw. So, hanap lang tayo kung nasan yung wall na malinaw niya. So, I think this part. Drag lang natin pababa. So,
Okay na yan. So, balik tayo sa image natin kanina. Top view. And then, so okay na yan. And then, drawing natin tong mga part na to. So, gamit tayo assist line. Ayan. Hintayin nyo lang lagi mag-highlight yung surface. Tapos kuha lang kayong reference line para sa guide niya na diretso siya. This line and then kuha lang tayo, gamit kayo ng e-tool. Once nakagawa na kayo, i-match nyo lang dito sa right side lagi. Drag nyo lang. Ayan. Once na nag-match na, gawa kayo ng wall. And then, wag nyo munang, no need na i-adjust agad yung wall. Kasi meron tayong tools nga na number 6, pwede nyo i-adjust ng buo yan. After that, kunin natin tong part na to. So, use 3D mode. 3D mode guys, use hand mode. Click this part. Hintayin nyo mag-close yung kamay. Then hold the wheel, scroll ng mouse and then drag down. Kung wala kayong wheel scroll sa mouse, use hand mode, hold control, and then mouse 1, and then move pababa yung mouse para mag 3D mode. So 3D mode tayo para hindi na tayo palipat-lipat ng image. Then use Q. Q para makita yung mga imaginary line. Kasi dito tayo kukuha mamaya ng ang gagawing wall. So use H trace tayo F para mabuo yung polygon. So yun siya guys. Then match nyo lang ulit sa image. And then dito mapapansin nyo hindi siya nakamatch kasi hindi natin pa na-adjust yung height. So pag adjust ng height, once again use Alt, click this panel, Alt, hold, mouse 1, then drag. Yung match nyo sa image. So ganyan siya. Kita nyo? So nagawa na natin yung base panel natin. Pero may kulang pa. Etong second floor. So use H para i-trace niya tong mga points. Yan. I-trace niya yung mga points. Then F tool. Kasi wala na siyang i-trace dito. So click nyo lang dito para mag last touch. Para gumawa ng panel and then so i-match nyo lang sa image yung polygon bago i-adjust yung height. Dapat i-match nyo muna sa image bago nyo adjust sa height kasi minsan pag hindi nyo na-match sa image tapos nag-adjust kayo sa height, hindi siya tutugma. So once again, Alt tool para adjust yung height. So i-match nyo lang dito sa parang balcony niya. Yan, parang sa balcony niya, kulang. Yan. So mapapansin nyo, nakagawa na tayo ng puro base panel ng this part. So kunin naman natin itong part na to. So use H tool. This part, sunod nyo lang sa image guys. Tapos yung endpoint, lagi nyo lang tutok dito sa points niya sa dulo para buo. Then adjust nyo lang para mag-match. Once sa tingin nyo na-adjust na, saka nyo lang i-adjust yung height. So Alt, hold, then down. So double check. Kung nakikita nyo dito hindi siya nakamatch. Yung image, hindi siya nakamatch dyan guys kasi kita nyo dito lagpas siya.
So, kailangan nating i-match pa siya. Ayan. Tapos, adjust natin ko dito. Yan, much better. Then, capture this one. So, pag-capture nito guys, use H tool lang. H tool, F tool, then snap lang kayo dito. Ayan. Dito, hindi siya magkapantay dahil makita niyo yung bubong dito. Naka-slant. So, kunin natin yung pinaka slant part nito. So, adjust natin yung height. Alt tool. So, dapat master nyo tong tools na to guys. Si Alt. Kasi mapapadali yung pag-layout nyo. So, okay na yan. So, adjust pa natin konti. Dapat nakamatch eh. So, kunin natin. I think ayan. Much better. Okay na. So, may mga panel na tayo. Last part is this one. So, kailangan lang natin i-trace to. Trace F tool. Then, stop nyo lang dito sa last point. Once na nag-snap, usog lang natin. Once nag-snap, adjust the height ng building. Kasi hindi sila magka-level guys. Kasi yung height ng building. So, makikita nyo, hindi siya nag-match sa image kasi hindi nakasakto yung mga line. So, okay na yan. Ayan. And this part, usog nyo lang to guys. Yan. So, okay na. May base panel na tayo. So, ganyan dapat itsura niyan guys. Bago kayo gumawa ng bubong. So, press 0 para mag-reset. Then, mag-start tayo ng bubong this part. So, gamit tayo ng, para makuha natin yung rigid, gamit tayo ng assist line. Then, kuha tayo points, reference line. Then, reference line, point. Tapos dito, adjust lang natin para mag-match. Ayan. So, nag-match na siya. Gawa tayo ng panel. So, flip view lang guys. This part guys, mamaya natin edit yan. Kasi pa nag-edit tayo ngayon, yun nga, magkakaroon kayo ng error dahil gagalaw yung mga panel nyo. Mami-misalign. So, mas maganda, pag gagawa kayo ng, mag-edit kayo, nakagawa na yung mga panel nyo. Para once na nag-move kayo, susunod na lang yung mga panel na iba. So, ayan, wala tayong error. Ito na lang, Shift Y. Okay na. Tapos, delete assist line. So, mamaya natin edit yung mga yan para mag-match. So, draw muna natin lahat ng roof. So, this one, hintayin nyo ulit mag-highlights, reference line. So, adjust the height. So, pili tayo ng magandang image. Adjust the height. Yan, match nyo lang. Saka natin draw. Yan. Okay na to guys. Okay na yan. Always check guys yung starting point nyo. Kasi sa starting point nung kayong minsan nagkaka-error.
So ito, dahil nga naka-slant to, gagawin natin ng roof. So, dahil dito wala tayong points, gagawa tayong points dyan. So, use assist line. Ayan, para magka-points tayo. Para magawa natin tong roof panel nito. So, that part. So, makikita nyo, naka-slant. Then, isara natin to, part na to, para hindi tayo magka-error. Kasi pag butas yung mga bubong guys, nagkaka-error yan. So, nakita nyo, wala na yung pula. Okay na siya. Delete assist line. And then, itong imaginary line guys, letter Q lang yan. Para lumitaw. So, okay na. So, next step. This part. So, pili tayo ng magandang view. Para kita. So, another view. So, dapat guys, lagi kayong may lang. So, dapat guys, meron kayo laging dalawang reference view bago gumawa. Huwag kayong magre-rely sa isang image lang kasi magkakaroon kayo ng error. So, I think dito. Then dito. So, move para mag-match. Yan. So, ulit pa natin. Hindi siya nakamatch. This one. Hanapin nyo lang guys. And be patient. So, that one. So, move lang natin. Yan. Mas okay na to. So, tayo panel. This one. Snap nyo lang na mabuti guys. Up. Check. Okay. Nakakonect siya dito sa wall na to. Pag hindi nakakonect dyan sa wall na yan guys, magpupula yan. Then shift Y. Then, delete assist line. So dito guys, ignore nyo muna yan. Yung not, match sa image. Ignore nyo muna yan guys. Hindi pa natin kailangan mag-edit dyan. Last part yan. Ang mahalaga, i-layout nyo muna lahat ng panel nyo. So, I think 3D mode na lang tayo para mabilis. Use Q. Then, draw natin yung panel na to. So, ayan, hindi siya nakatagma. May red mark. So, move na lang natin to. Dito. Ayan siya guys. So, naka-slant na siya. Kung mapapansin nyo. Then, change sa category. Secondary independent roof panel. Dahil itong bubong na to guys, hollow siya sa baba. So, mamaya tayo mag-edit ng mga exact size. Hollow siya sa baba kaya secondary panel. Dependent siya. So, draw natin yung panel na to. Dapat alam niyo yung category ng mga bubong guys. Nasa documents yun. Up. So, change to building tayo. Ayan. Ayan, nagka-error guys. Oh. May pula. Ibig sabihin, up. May mali tayo.
May mali ako. So, dito, papansin nyo guys, pag nag 3D mode ako, pantay yung bubong. Kasi, hindi ko na-adjust yung height. So, yun yung mga error na may encounter nyo. So, layout lang kayo. Okay na this part. So, kung nagawa na natin lahat, meron pa. This one. So, this one is tayong image na pagkukuha natin ng panel. So, I think this one. Mas kita siya. So, gamit tayong H tool. Wait lang. Yung point ko luminis. Gamit tayong H tool. Ayaw niya mag-snap dun. So, palit tayo ng image. Ayan. H tool. Ayan. Tapos, assist line. Wait lang. Ba't ayaw niya? Ito. So, S tool. The F tool. Para naka right angle. Then, snap nyo lang dito guys. Once na nag-snap, mag-i-straight yan. So, dito guys, hanap tayo ng top view. I-match lang natin sa image. So, match natin sa image. Ayan. Once na match natin sa image, hanap pa tayo ng isang view. So, gawa natin ng ano. Hanap pa tayo ng isang view para i-match natin yung height. So, check nyo lang guys kung match siya. Bago tayo gumawa ng roof. So, hindi. Taas pa natin konti. Check natin. So, dito usog lang natin konti. So, dito adjust konti ito. I think match naman sa dulo ng bubong na to. Then, check nyo lang mabuti. Ayun o, hindi naka-match. Okay lang. So, kailangan natin i-match na mabuti ito guys. Para mas lang siya na maayos. Up, mali na siya. Tumaas siya. At pababa ito eh. I think much better na to. And then, gamit tayo assist line. Para magkaroon tayo ng points dito. Ito may assist line na, gawa na tayong roof. Yan. Change category natin to, secondary independent, then hollow. Yung sa baba. And then, dahil nga hollow yun na sa baba nito guys, wala tong wall dapat.
So, click nyo lang itong panel sa taas. And then, click nyo yung panel, letter B lang. Para ma-delete siya ng buo. No need to use number 3. Kasi pag number 3 guys, may iwan pa rin yung panels dito sa ilalim. For example, this one. So, may iwan pa rin yung panel. Okay, no? Pag naiwan yung panel dyan guys, magkaka-error kayo. Kasi ito secondary independent group, dapat wala yung panel sa ilalim. So, pinakamabilis na way, click this panel. Then, Control B. Automatic mawawala na yan. Sa isa pa sa mga error guys, bawal mag-overlap ang secondary sa loob ng structure. So, ito, for example, naka-overlap. Kita nyo sa ilalim yan. So, we need to cut that. So, use T-tool lang to cut that. So, T-tool. Then, select nyo lang to. This part. Then, Control B. Madi-delete yan, guys. Then, once again, drag all, group. Dapat, wala siyang error. Para masasabi na wala siyang error, pag yung structure mo, ginroup mo, at hindi siya biglang nawala, ibig sabihin walang error yung gawa mo. So, kung okay na yan, match na natin yung panel sa image. So, use M mode. So, ito yung mga error kanina. Move lang natin para mag-match. So, ganyan siya guys. Ito. Yung wall. So, ganyan na siya. Check na mabuti. So, this part. Sa M mode lang kayo mag-e-edit ng mga points guys. Huwag kayo mag-e-edit sa iba. Take this. So, check mabuti. This part, hindi siya naka-align. Then, this part. Sa huli, lagi kayo magre-repair guys. Huwag kayo magre-repair sa una. So, I think, ayun na. May error na ako dito. Kasi, hindi na pumantay yung wall ko. So, dapat mapantay yan. Then, move natin to. Dahil nakalabas siya ng konti. And then, switch lang kayo ng switch ng image guys para makuha yung correct image. And then, check overall kung tama yung image. So, this part, I think kailangan nyo magpa-move ng konti para mag-match. Ayan. So, dito. So, we need to adjust this one. Konti lang. Ayan. Sundan nyo lang yung pixel para hindi kayo magkamali. Ayan. Then, check overall. So, ito konti. Up. Konti lang. Okay na. This part, nagpapausog siya. Okay na, okay na. So, yung ginawa, dito pala sa part nito, dapat naka-slant yan.
Ayan o. Pag hindi naka-slant yung gawa nyo guys, mali yan. Ayan, naka-slant. Pag pumantay yan na ganyan guys, mali yung gawa nyo. Dapat slant yan. So, dito, emote. So, correct lang natin. Susog natin konti. So, mga isang pixel. Okay na yan. So, okay na. Wala tayong problema. And then, once na na-verify na natin wala tayong problema, doon pa lang tayo gagawa ng corner. Para maiwasan natin magka-error. So, dito sa part na to, dapat ma-capture natin yung height ng bawat level. So, dito meron tayong first floor, second floor, and then this one, dahil naka-separate building structure siya, and then this one. So, meron tayo dapat apat na corner. So, para makuha yon, dito, gamit tayo ng assist line. So, check nyo guys. Kung saan yung pinaka malinaw yung kita yung corner. So, match nyo lang sa image. Then, use eye para sa corner. So, yun siya. Then, this one. Use assist line. Then, match nyo lang. Then, this one. The assist line. So, match nyo lang. Wait lang guys ha. And then, last part. This one. So, assist line. Match nyo lang sa image. Up. Nag-highlight siya. Ibig sabihin, hindi pumasok yung assist line. So, double check nyo yun guys. So, this one. Then, letter I. So, okay na. Meron na ang assist line. So, hide lang muna natin to. Yan. And then, group. Up. Wait lang. May nagalaw ako. Control Z. And then, hide nyo lang to. 430. Okay na. Then, drag. Group. Once na wala siyang error, delete all assist line. So, meron tayong 5 future group na nagawa. So, check natin si Mas kung tama ba yung ginawa natin. So, hide nyo lahat. And then, click nyo to. So, tama. So, 1, 2, 3, 4, 5. And then, all. So, dapat ganito siya. And then, pag walang topo, Alt-R. So, hintayin nyo lang guys. Pagka Alt-R. So, dito, pwede nyo check yung mga line ay panel kung nakamatch sa image. And then, dito sa 3D mode, dito nyo makikita kung naka-merge ng tama yung mga panel nyo. For example, ito. So, makikita nyo dito, naka-merge to na maayos. So, ganun siya.
Ayan, pag may butas, chimney yan. Chimney. So, okay na guys. Then, iwasan nyo mag-shortcut guys. Step by step lang. Para wala kayong error. Then, once na nagawa nyo na yon, wala kayong magiging problema sa task. So, this task number 2, 3D roof training. Thank you.